Nasawi sa pananaksak ng kaklase ang isang grade 10 student sa Maynila. Nagsimula raw ang alitan ng ipagtanggol ng biktima ang kanyang nobya sa nambastos umanong sospek. May report si Jomer Apresto. Pangarap talaga niya magsundalo. Ngayon, wala na yung pangarap ng anak ko. Wala na. Ganyan ang hinagpis ni Roda nang malamang pumanaw na ang 15 anyos niyang anak na si alias JC. Pinagsasaksak siya ng kapwa niya grade 10 student sa likod ng kanilang paaralan sa Baseco, Tondo, Maynila. Kita sa CCTV na ilang minutong nag-abang sa biktima ang lalaking kaaway niya. Sa cellphone video naman, mapapanood na itinatarak ang kutsilyo sa biktima habang nagpapambuno sila. Hanggang sa na-corner ng biktima at ng kasama niya ang lalaking nakaputi na agad ding nakatakas. Isang lalaki nakaitim ang humahawak sa likod ng biktima. Ilang segundo lang tumagal ang away pero habang naglalakad palayo si alias JC, bigla siyang humandusay. Ayon sa pulisya, naisugod pa sa ospital ang biktima pero binawian din ng buhay dahil sa saksak sa dibdib, tagiliran at bandang puso. Ayon sa nobya ng biktima, nagugat ang away nang ipagtanggol siya ni alias JC sa pambabastos ng sospek na teammate niya sa sepak takraw. Hindi raw ikinatuwa ni alias JC ang panggugulo sa kanya ng sospek. Hanggang sa ang mainit na awayan ng dalawa ay nauwi sa yayaan na magsuntukan na humantong sa pananaksak. Sana po managot yung mga nangbugbog sa kanya. Kasi di naman po ganung tao si JC kasi malambing po siya. Dito sa likurang bahagi ng paaralan, inabangan ng 16 anyos na lalaki ang 15 anyos na biktima. Dito rin sila nagsuntukan hanggang nauwi sa pananaksak. Natunto ng otoridad ang sospek. Nakita rin ang kutsilyong ginamit niya sa kanilang basurahan sa bahay. Tawad po. Hindi po napigilan ng anak ko. Panawagan naman ng ina ng biktima na lumutang na ang iba pang sangkot sa insidente. Pinagtulungan nila eh. Palagi mo nang matapal yung anak ko, dapat hindi mo na lang sinaksak. Nasa kustodiya na ng DSWD ang sospek at sasailalim sa act of discernment o ang pagtiyak kung alam niya ang tama o mali sa kanyang nagawa bilang menor de edad. Titignan natin under the Juvenile Justice and Welfare Act yung edad, discernment, yung committed offense, pati na yung gravity ng offense. Kasi ito ay kinukonsidera natin kung saan dadalhin yung child in conflict with the law. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News.